Welcome to Donmar TV News Channel. More Filipinos are expected to get assistance from the government as the 149th Malasakit Center in the country was officially launched today in Malabon City. The program is the brainchild of presidential aspirant Senator Christopher Bongo, who was joined by other government officials and personalities. Meron na ho tayong more than 3 million patients po ang natulungan sa buong Pilipinas. At ngayon po, I can proudly say na meron na ho tayong 149 na malasakit center sa buong Pilipinas na handang tumulong po sa inyo. During the media interview, Senator Go was asked about various issues, but the main question or the elephant not in the room is who will be his running mate in the 2022 national elections. Personally po, wala po akong ibang pipiliin kung hindi si Mayor Inday Sara Duterte. Ngunit meron ho kaming partido at meron hong proseso na dapat sundin, antayin na lang po natin. Malaking bagay po yun kung sakasakaling susuportahan niya po ako. As compared to other candidates, Senator Go is well aware of his standing in presidential surveys as not among the front runners, but he assured, Kakayod po ako. Sisipagan ko lang po na ipakilala po ang sarili ko. Hayaan na lang po natin ang taong bayan na humusga pagdating ng panahon. Meanwhile, it's noticeable that Senator Go was accompanied today by TV host Willie Revillame. The TV personality said he decided to join Senator Go as they share the same vision in helping the people. And he also supports his candidacy with the hope that Davao City Mayor Sara Duterte will be his vice president. Revilla said he is in constant communication with Mayor Sara and also had a talk with the president recently. Well, una, nagpasalamat sa akin na naging totoo ko na doon sa desisyon ko kasi sabi ko nga, anong gagawin ko sa Senado? Wala naman akong alam. Kay Mayor Sara, sa telepono, gumawa ko ng paraan. Ako, gumagawa lang ng isang bagay na para mabuo eh. Diba? Tatakbong presidente, tatakbong vice president. Di ko mabuo, di ang ganda. Assalamualaikum. Tapos na po ang November 15, pero nagsisimula pa lang ang ating laban. Alam ko na mahaba at mahirap ito, pero kampante ako na sasamahan at tutulungan ninyo ako hanggang sa dulo. Hanggang maipanalo natin ito para sa ating mahal na bayan at mga kapwa Pilipino. Sa totoo lang, ang nag-uumapaw ninyong suporta ang nagbibigay sa akin ngayon ng tibay at lakas ng loob at inspirasyon. Kung hindi po dahil sa inyo, out na po ako dito. Ngayon ay gusto ko sanang simulan ang ating laban sa pamamagitan ng isang panawagan. Magkaisa po tayong lahat ng mga sumusuporta sa Administrasyong Duterte. Iisa lang naman ang ating mga pangarap, ang pagkakaroon ng mas matatag, mas mapayapa, mas maunlad na bansa. Ang aking partido ay nakipag-alyansa at humingi ng suporta para kay Bongbong Marcos at para sa akin, matapos kong tanggapin ang inyong hamon at panawagan. Tinanggihan ito ng PDP at naiintindihan natin ito. Pero gusto ko lamang na linawin, walang pangalan na sinisira o dinudungisan. Walang sinasagasaan. Walang inaagrabyado, inaaway, pinapaiyak o inaapi. Sa muli, nananawagan ako ng pagkakaisa. Ang layunin natin ay hindi lamang ituloy ang mga magagandang nasimula ni Pangulong Duterte, kundi ang mas pagbutihin at mas palawigin pa ang mga ito. The people will make me strong. And it is through our solidarity and unity that we will be able to build a stronger nation. Shukran. Na-open din naman ako noon. Nung time na ang gusto nga natin, gusto ko talaga si Sara kumandidato bilang Pangulo. Kasi, ang layo ng kanyang rating, ang taas ng kanyang rating, hindi siya bagay sa pagiging Vice President. Ang bagay kay Mayor Sara for President, hindi for Vice President. Hindi siya bagay doon. Ang dapat sa kanya, President. Kasi, nung mga paso, kung titignan nga naman natin, tama naman yung sinabi ni Pangulong Duterte nung isang araw, na ang taas ng rating ni Mayor Sara. Mataas ang rating ho. Mataas ang kanyang dating, mataas ang, talagang may pag-asa na maupo si Mayor Sara bilang Pangulo. Kaya lang, personal choice na po yan, iginagalang natin. Di ba?
nare-respeto natin yung gusto ni Mayor Sara na maging vice. Wala tayong choice, kundi igalang yung kanyang ano. Pero ganun pa man, hindi naman nangangahulugan na porque siya ito tumakbo bilang vice president, eh hindi na natin siya susuportahan. Di po ba? Susuporta tayo kay Mayor Sara dahil yan ay anak ng Pangulo. Anak ni Pangulong Duterte yan. Now, sana naman, kasi meron ako nakikita ng mga kapwa ko DDS, supporter ni Pangulong Duterte, na may mga puso sila na kung saan may mga pumapasok na walang kakwenta-kwenta, na binabakbakan yung mga ibang DDS na sumusuporta kay Senator Bongo. Alam niyo po, mga kaibigan, kung kayo ay BBM, ipakita ho ninyo na kayo ay marunong kayong rumespeto. Marunong kayong tumanggap ng opinyon ng ibang tao. Yun ang ipakita ho ninyo sa mga supporter ni BBM. Kasi sinabi ko nga ng mga nakaraan, hanggat maaari, huwag tayong magbanggaan, huwag tayong mag-awayan, pero kung kayo'y gagawa ng ganyan, sa tingin nyo ba, kung di rin kami papayag na lumaban din sa inyo sa social media? Sana matuto rin, no? Ako may mga kaibigan mo ako dyan, nakakilala ko personal, na BBM. Right niya yan, di ba? Demokrasya tayong bansa. May kanya-kanya tayong pananaw, di ba? May kanya-kanya tayong pwedeng suportahan na kandidato, pero, wag naman yung dadayo pa kayo, di ba? Napupunta pa kayo sa ibang account na para murahin yung isang sumusuporta kay Senator Bongo, di ba? Wag ganon, respetahan lang tayo. Ako guys, pinipilit ko po na wag din kayong bakbakan, na ayaw kong magkaroon ng salita na hindi nyo rin magugustuhan. Di ba? Hanggat maaari, respetuhan lang tayo guys. Huwag tayong mag-away-away. Di ba? Total lang, salita na naman si Pangulong Duterte na ang kanyang susuportahan ay si Senator Christopher Lawrence Bongo. Di po ba? Hindi si BBM ang kanyang susuportahan. Di ba? Ngayon, may nagsalita pa si Pangulong Duterte na medyo meron siyang sasabihin about kay... Hindi, nakishare kasi ako sa Viber ng ating live ngayon Nagsalita pa si Pangulong Duterte sa takdang oras, sa takdang araw, may sasabihin siya kung bakit ayaw niya kay BBM. Di ba? Nagsalita siya ng ganyan sa interview ni Danat Bay. Di ba? Pero sana naman, huwag naman sana tayong dumating sa punto na tayong mga supporter ng bawat kandidato ay mag-awayan. Respetuhan lang. At doon naman po sa mga sabi, solid DDS, respetuhan lang guys. Okay? Hayaan ho natin kung sino ang nakikita at kung kayo sumusuporta kay Pangulong Duterte, ipakita po ninyo ang suporta rin kay Senator Bongo. Di ba? Total, may nagsalita dyan, isang vlogger. Na ang sinasabi ng isang vlogger, si Pangulong Duterte daw, kontrolado daw, di umano ni Senator Bongo. Di ba? Yun ang mga patutsyado ng isa. But, pinasinungalingan na yan ni Pangulong Duterte. Di ba? Ano ang sabi ni Pangulong Duterte? Sa tingin nyo ba, magiging Pangulo ako ng bansa? Mararating ko ang isang kinararatingan ko kung ako'y nakukontrol ng ilang tao? Di ba yun ang sinabi ni Pangulong Duterte? Di ba? Now, ito guys baka mamaya meron ng masaktan na sasabihin natin. Kung titignan po natin sa katotohanan, sinasabi ng iba, puro paninira daw kay Bongbong Marcos yung sinasabing pagnanakaw sa pamilya. Di ba? Ang sinasabi ng iba, gawa-gawa lang daw ng kalaban yan. Di ba? Yun ang sinasabi nila. Puro paninira daw, wala daw katotohanan. Ito po ang tanong. Bakit nakasuhan sila? Bakit may mga nakuhang mga gamit, alahas, at bakit may mga nakuha na gamit kung hindi nagnakaw ang pamilya? Di ba? Yun po hindi natin pinipersonal, mga kaibigan. Hindi po natin pinipersonal.
Alam nyo, kung ayaw nyo pong masaktan ng sinasabi ng isang social media vlogger, ayaw nyo makarinig, simple ang dapat nyong gawin. Huwag kayong dadayo sa ibang channel na may channel. Huwag kayong dadayo sa ibang account na may account. Di ba? Kung hindi nyo kapanalig. Ganun lang mo yan. Di ba? Kung ayaw ninyong masasaktan ang sinasabi ng isang social media vlogger na hindi sumasang-ayon sa inyo, huwag nyo pong dadayuhin. Di ba? Kasi masasaktan at masasaktan ho kayo dyan sa bawat sasabihin ng isang social media. Dahil hindi nyo naman kapartido yun. Hindi nyo naman kapanalig. Di ba? Kaya ang pinaka-the best, guys, huwag ho kayong dadayo sa ibang mga social media na hindi nyo kapanalig. Di ba? Yes, si Senator Bongo, baguhan na politiko. Di ba? Baguhan siya sa larangan ng politika. Pero kung titignan mo naman ang track record, kung titignan mo natin ang track record ng isang Christopher Lawrence Bongo, meron ba siyang kaso na siya'y nangulimbat? Mayroon ba siyang kaso na siya ay nasangkot basta't napatunayan kay Bongo? Meron bang ganon? Wala. Di ba? Meron bang napatunayan na ganon? Puro allegation at hindi na ipapile sa korte. Di ba? Ngayon, doon naman sa pagiging senador ng isang Christopher Bongo, ilan na ang malasakit center na nagawa niya? Ilan na po yung naitulong niya? Di ba? Oh, respetuhan, di ba? Ito, sinasabi mo, Ricky Duran. Akala ko ba respetuhan tayo? Loko-loko ka pala eh. Ano yung mga nagko-comment dyan ng mga kupal? Di ba? Kung ayaw mo, Ricky, sa sinasabi ko, ang lino ng sinabi ko, Ricky, umalis kayo sa aking channel. Di ba? Hindi ko po kayo hinila rito. Di ba? Ganon kasimple. Kung, di ba? Hindi ko sinabi pumunta ka rito, Ricky Boy. Di ba? Bakit dumadayo ka rito? Kung di ka pala loko-loko. Di ba? Alam niyo, kung DDS kayo, DDS. Kung BBM, doon kayo sa inyo sinusuportahan. Alam niyo, hindi na po natin matatanggal sa kasaysayan kung ano po ang record din ng pamilya Marcos. Hindi na po yan matatanggal. Nasa kasaysayan na po yan. Okay? Nasa record po yan. Masakit pala. Alam niyo kasi ang problema kasi sa ibang BBM supporter, makikitid ang utak. Makikitid. Ayaw nyo pala na nasasaktan. Bakit dito kayo nanonood sa bawat live ko? Bakit hindi kayo pumunta sa inyong mga kasamahan na supporter ni BBM? Pwede naman kayong pumunta doon. Hindi naman kayo sinasabing, uy, doon tayo. Hindi naman sinabi, di ba? Walang pilitan dito. Walang pilitan dito. Ayusin muna niya isyo pinupukol sa kanya ni Parlade. Alam mo, kung ano mong pinupukol ni General Parlade, meron ba siyang inilabas na isyo? Ang sinabi niya, ganun lang. Pero, pinaliwanag niya ba kung tungkol sa ano yun? Wala siyang pinaliwanag. Di ba? Now, wag tayong sinabi nung isa ganito, ganyan. Sa korte ba, tinatanggap mo ba yun? Hindi naman, di ba? Ngayon, yun ang problema sa mga iba. Nagiging eng-eng. Di ba? Nagiging eng-eng. Tandaan nyo, mas may nagawa pa si Bongo kasi kay Bongbong Marcos. Ano bang mahalaga? Windmill o malasakit center na pinakikinabangan ng mga kababayan natin? Ano bang mahalaga? Windmill o malasakit center na pinakikinabangan ng mga kababayan natin? Ano bang mahalaga? Yan kasi ang problema sa inyo. Masyadong diehard. Pag nasaktan sa mga sinasabi, galit na galit. Di ba? Galit na galit. Pag nabakbakan sa social media.
Kaya, dito ho guys, kung ayaw yung makarinig ng mga ganyang alis na lang ho kayo. Di ba? Alis na lang kayo. Di ba? Alis. Wala naman po humihila sa inyo rito. Uy, ano tayo dyan? Wala naman eh. Di ba? Wala naman eh. Tandaan nyo, hindi porke na malusutan ka, itong unang complaint kay BBM, ay akala nyo kagad tapos na. Hindi pa po. Yung sinabi ko nung nakaraan araw, maraming tinik na dadaanan si BBM. Maraming tinik na dadaanan si Bongbong Marcos bago makarating ang pagkapanguluhan. Kaya kung ako po sa inyong mga supporter ni BBM, kasi kumuda ng kumuda kayo, kaysa'y kumontra kayo ng kumontra, galingan nyo na lang sa social media. Galingan nyo na lang kung paano nyo siya i-depensa. Alam nyo, kahit anong depensa natin sa isang politiko sa social media, hindi po makakatulong yan. Hindi po makakatulong. Dahil ang magpapanalo kay BBM o sa mga kandidato natin, pagdating po ng takdang araw ng botohan. Yan po ang tama, hindi po ang social media. Doon tayo magpakita ng pwersa sa eleksyon. Doon po natin ilabas ang mga sinasabing panalunan. Kasi hanggat hindi pa po natatapos ang bilangan at yung tinatawag na botohan, wala pa pong nananalo. Tandaan niyo po, si Manny Villar, ganun din ang rating niya. Napakataas. Halos kinukuyog siya ng mga tao ng campaign. Pero nanalo ba si Manny Villar laban kay dating Pangulong Pinoy? Hindi, di ba? Iba po ang tao. Maaaring maraming tao sumasama. Maaaring marami. Alam niyo, aminan tayo. Bawat activity ng mga politiko, may pondo yan. Para maghakutan ng mga tao at masabing marami, kailangan pondohan yung mga tao. Ganyan po ang politika. Hindi ko sinasabi na binabayaran yung ibang sumasama sa karaban po dyan, pero ganyan ang nangyayaring kalakaran. Kaya, alam nyo guys, masakit talaga pag nakarinig. Inggit ka kay... Ako maiinggit kay Bibi. Ba't ako maiinggit? Hindi naman ako kandidato. Hindi naman ako tumatakbo na anong posisyon. Ba't ako maiinggit? Alam niyo yung mga ganyan sinasabi, inggit ako. Hindi ako naiinggit. Bakit? Hindi naman ako kandidato eh. Hindi naman ako politiko eh. Ganyan po ang politiko, tandaan nyo. Mayroon magkaibigan ngayon, bukas magkalaban. Ganyan po ang politika, mga kaibigan. Tandaan na lang natin, ipakita nyo ang pwersa sa mail. Yun ang the best. Hindi sa social media. Ang social media, ano lang yan eh. Ano lang yan, parang pasaringan lang tayo sa social media eh. Diba? Pero, ang tunay na labanan, sa Mayo. Yun ang tunay na labanan. Alam niyo doon sa mga nagkasabing solid-solid BBM, kung solid kayo, dapat nagkakaisa kayo. Huwag kayong pupunta sa isang hindi nyo kapanalig na social media vlogger. Maraming vlogger si BBM na sumusuporta sa kanya. Pumunta kayo ron. Huwag kayong dadayo. Lalo na, alam niyo ako, sinasabi ko nga, hindi ko kailangan kumita sa social media. Hindi ko kailangan sumahod sa social media. Okay? Hindi ko kailangan yan. Ang kailangan ko, mambwisit ang mambwisit. Ngayon, kayong mga nabibwisit sa akin ngayon umaga, dahil hindi nyo nagugusto yung sinasabi ko about kay Bongbong Marcos, lalong-lalo na sa mga iba. Yung iba dyan, natatanga-tanga, na supporter ni BBM, sadyan naman tanga yung iba dyan. Hindi ko po nila lahat, ha? Hindi ko po nila lahat. Yung iba po dyan, tatanga-tanga. Pero kung magagalit ka, tanga ka. Pero kung hindi ka tanga, na supporter ni BBM, walang dahilan para magalit. Diba? Kasi sabi ko nga, hindi
lahat ng sumusuporta ay totoong supporter dyan. Di ba? Yung iba sumasakay lang sa kasikatan, popular, dahil gustong sumugal. Di ba? Masakit ba? Nasaktan kayo? Na, anga-anga kayo.